Ay non-apparent functional limitations of stroke. So, ano tong non-apparent functional limitations of a stroke. So, ibig sabihin, yung hidden impact nito na hindi ka makapag-function o hindi normal yung pang-araw-araw na buhay mo. Dahil apektado na yung iyong decision making, apektado na lahat, no? Minsan nagkakaroon ka na ng psychosocial and mental disorder o mental problem na dahil dyan. Minsan yung speech mo at yung hearing nawawala na rin. Aside from yung usual na yung mobility mo is nagsasuffer, no? So yun yung kailangan ma-check ng doktor kasi non-apparent, hindi yan agad-agad. So nakalagay doon under the NCDA administrative order, no, meron silang administrative order na sinign noong 2021 na sa stroke yan. Kailangan ma-evaluate ng doktor yan. Kasi kailangan ma-check ng doktor, ng mga neurologist at do sa rehab kung pumapasok ka ba doon sa functional limitations na yun. Kasi meron namang stroke patient na hindi limitado yung kanyang hindi limitado yung kanyang normal living, no? So, may stroke siya, medyo hirap siyang maglakad, iika-ika siyang maglakad, yung isang baraso, yung kalahating parte ng katawan niya is yun lang. Pero nakakapaglakad pa siya, nakakarinig siya, nakakapagsalita siya ng maayos, nakakapag-isip siya, no? He or she can do things like a normal person. Except siguro sports, no? Pero yung mag-commute, sumakay ng public transport, pwede siyang bumili ng pangangailangan niya or even mamalengke, nagagawa niya. So may ganon. The mere fact na hindi mo na magawa yung ganyan, meron ka na, except kung meron ka ng yung stroke mo is caused by yung stroke mo is caused by lupus, kagaya nung sister ko. Yung stroke niya is caused ng lupus, which in so many cases pasok doon sa PWD under the rare disease category. So yun po kaya po kailangan ho yan. Yung non-apparent, ibig sabihin ng non-apparent, hindi halata, hindi agad-agad nakikita. Kasi ang stroke daw, based dun sa pinost natin na ipopost, na pinost ko na rin sa GC, na ang stroke is a mix of non-apparent and apparent signs, no? Yung apparent yung nakikita natin, pero yung non-apparent yun ang kailangan makita. Kailangan i-check yun. Kasi kung apparent nga nakikita siya, although hirap ka, pero parang ganun kasi yung logic nila na kung nagagawa mo naman yung iyong daily functions, nakakapamuhay ka naman ng maayos despite of that stroke, at kung wala ka namang iniinom na medicines, no, maintenance medicine, except siguro dun sa high blood o sa hypertension or anything, kasi kailangan i-check ng doktor yun. Kasi kung ang mga gamot mo yung mga sophisticated na gamot, baka nga, di ba? Kasi meron namang stroke na the usual thing, na stroke sila, pero after nilang makarecover, yun na yun, balik sila sa dati. Kaya nga sinasabi ko, if all goes well, pwedeng i-rehab, pwedeng i-therapy, then balik sila sa dati. Except kung may lupus kayo. Masasabi ko yun kasi yung kapatid ko is under that. So, yun lang po.